Maagang umaga pa lamang ay nagsisimula ng magising ang paligid ng Quiapo Church. Unti-unting dumarami ang mga taong naglalakad sa kalsada. May mga debotong nagdarasal, mga nagtitinda ng kandila at mga nagmamadaling pumapasok sa trabaho. Ang simbahang iyon ay matagal nang naging kanlungan ng mga taong naghahanap ng pag-asa. Tagilid ng isang lumang pader, malapit sa pintuan ng simbahan, nakaupo ang isang lalaking payat at gusgusin ng damit. Siya si Mang Ruben, isang pulubi na halos araw-araw makikita sa lugar na iyon. Maraming taon na ang lumipas mula nang magsimula siyang mamalimos sa Quiapo. Ngunit kakaunti lamang ang nakakakilala sa tunay na kwento ng kanyang buhay. Tahimik lamang siyang nakaupo habang pinagmamasdan ang mga taong dumadaan. "Maawa na po kayo, kahit kaunting barya lamang," mahinang sabi niya sa mga dumadaan. May ilan na nagbibigay, ngunit mas marami ang hindi man lamang tumitingin sa kanya. Sanay na siya roon. Para kay Mang Ruben, ang pinakamahalaga ay makaraos sa bawat araw. Sa kanyang tabi ay may maliit na lata kung saan nahuhulog ang mga baryang ibinibigay ng mga tao. Kapag maswerte siya, nakakabili siya ng kaunting pagkain sa mga nagtitinda sa labas ng simbahan. Ngunit kadalasan, sapat lamang iyon upang hindi siya tuluyang magutom. Habang nakaupo siya roon, dumaan ang isang matandang babae na may dalang rosaryo. Huminto ito saglit at naglagay ng 2 barya sa lata ni Mang Ruben. "Pagpalain ka sana ng Diyos," sabi ng babae. Ngumiti si Mang Ruben at bahagyang yumuko. "Salamat po." Matagal na niyang natutunan na kahit maliit na kabutihan ay dapat ipagpasalamat. Ngunit hindi ganito ang kanyang buhay noon. May panahon na siya ay may sariling bahay, may maliit na hanap buhay, at may pamilya na kasama sa hapagkainan tuwing gabi. Ngunit ang buhay ay minsang parang bagyo na bigla na lamang darating. Isang sunog ang sumira sa kanilang bahay. Maraming taon na ang nakalipas. Nasunog ang lahat, ang kanilang tindahan, ang kanilang ipon, at ang mga alaala ng kanilang pamilya. Mas mabigat pa roon, nagkasakit ang kanyang asawa matapos ang trahedya. Hindi nagtagal, pumanaw ito. Simula noon ay tila nawalan ng direksyon ang buhay ni Mang Ruben. Unti-unti siyang naubusan ng pera at napilitang lumuwas ng Maynila upang maghanap ng trabaho. Ngunit sa kanyang edad at kalagayan, kakaunti na lamang ang gustong tumanggap sa kanya. Hanggang sa dumating ang araw na wala na siyang ibang mapuntahan. Ang Quiapo Church ang naging kanyang kanlungan. Dito siya natutong mabuhay sa pamamagitan ng limos ng mga tao. Sa kabila ng lahat, hindi nawala ang kanyang pananalig. Tuwing madaling araw, bago dumami ang tao, pumapasok siya sa simbahan upang tahimik na magdasal. "Panginoon," bulong niya minsan habang nakaluhod sa loob ng simbahan. "Hindi ko alam kung bakit ganito ang nangyari sa buhay ko, pero nagpapasalamat pa rin ako na buhay pa ako hanggang ngayon." Pagkatapos ng dasal, ay bumabalik siya sa labas at muling umuupo sa kanyang pwesto. Ganito ang kanyang buhay araw-araw. Simple, tahimik, at puno ng pagtitiis. Ngunit hindi niya alam na sa araw na iyon ay may mangyayaring kakaiba. Habang papalubog ang araw,
at nagsisimulang umuwi ang mga tao. Kakaunti na lamang ang dumadaan sa labas ng simbahan. Pagod na si Mang Ruben. Ilang barya lamang ang laman ng kanyang lata. Napabuntong hininga siya. Siguro ito na naman ang isa pang araw na sakto lang para mabuhay. Bulong niya sa sarili. Bigla niyang napansin na tila may gumalaw sa tabi ng lumang puno malapit sa kanyang kinauupuan. Noong una ay inakala niyang pusa lamang. Ngunit maya-maya ay may narinig siyang maliit na tinig. Hoy, matandang pulubi. Napakunot ang noo ni Mang Ruben. Lumingon siya sa paligid. Wala siyang nakitang tao. Akala niya ay nagkamali lamang siya ng narinig. Ngunit muli niyang narinig ang tinig. Dito sa baba, hindi mo ba ako nakikita? Dahan-dahang ibinaba ni Mang Ruben ang kanyang tingin. At doon niya nakita ang isang bagay na halos hindi niya pinaniwalaan. Sa pagitan ng mga ugat ng puno ay may nakatayong munting nilalang. Ito ay kasing tangkad lamang ng isang bote ng tubig. May mahabang balbas at may suot na maliit na pulang sombrero. Nanlaki ang mata ni Mang Ruben. Ano ka? Bulong niya. Ang maliit na nilalang ay napangiti. Ako, isa lang akong simpleng duwende. Napaatras si Mang Ruben sa gulat. Maraming beses na siyang nakarinig ng kwento tungkol sa mga duwende sa probinsya noong siya ay bata pa. Ngunit hindi niya kailanman inakala na makakakita siya ng isa sa gitna ng Maynila. Tila aliw na aliw ang maliit na nilalang sa reaksyon niya. Ang bilis mong magulat, sabi nito. Imposible! Hindi ito totoo! Bulong ni Mang Ruben. Hindi totoo? Sagot ng duwende habang nakapamewang. Kung hindi ako totoo, sino ang kausap mo ngayon? Hindi malaman ni Mang Ruben kung matatakot ba siya o matatawa. Napakamot siya sa ulo. Baka pagod lang ako. Umiling ang duwende. Hindi ka pagod. Matagal na kitang pinagmamasdan. Lalo siyang nagtaka. Ako? Oo, sagot ng duwende. Araw-araw ka rito. Kahit mahirap ang buhay mo, hindi ka nanlalamang ng kapwa. Hindi ka nangaagaw. Hindi ka nagagalit sa mga hindi nagbibigay. Natahimik si Mang Ruben. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ilang sandali silang nagkatinginan. Pagkatapos ay may inilabas ang duwende mula sa maliit nitong supot. Isang maliit na gintong barya. Kumikinang iyon kahit mahina na ang liwanag ng araw. Inabot iyon ng duwende kay Mang Ruben. Ito, sabi nito. Nagulat ang matanda. Para saan ito? Ngumiti ang duwende, ngunit may kakaibang kislap sa mga mata nito. Isang simpleng regalo. Nag-aalangan si Mang Ruben na tanggapin iyon. Hindi ko alam kung dapat ko itong kunin. Kunin mo, sabi ng duwende. Pero tandaan mo, hindi pangkaraniwang barya iyan. Napakunot ang noo ng matanda. Ano ang ibig mong sabihin? Bahagyang natawa ang duwende. Malalaman mo rin. Paano kita pasasalamatan? Ngumiti ang duwende ng mas malawak. Hindi mo kailangan. Pero may isang bagay lang akong gustong makita. Ano yon? Kung anong gagawin mo sa biyayang ibinigay sa'yo. Pagkasabi niyon ay tumalikod ang duwende at nagsimulang maglakad papunta sa likod ng puno. Sandali, tawag ni Mang Ruben. Ngunit bago pa siya makapagtanong muli, nawala na ang maliit na nilalang na parang bula. Napatingin si Mang Ruben sa kanyang kamay. Nandoon pa rin ang kumikinang na gintong barya. Hindi niya alam kung panaginip lamang ba
ang lahat o totoong nangyari. Ngunit may isang bagay na tiyak. Ang araw na iyon ang magsisimula ng isang pangyayari na tuluyang magbabago sa kanyang buhay. At hindi pa niya alam na ang maliit na baryang hawak niya ay may kapangyarihang higit pa sa kanyang inaakala. Magdamag na hindi halos nakatulog si Mang Ruben sa ilalim ng lumang tolda na gawa sa karton at plastik. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang gintong baryang ibinigay ng misteryosong duwende. Kahit mahina lamang ang liwanag ng poste sa kalsada, malinaw na kumikislap ang barya na para bang may sariling liwanag. Hindi niya alam kung ano ang iisipin. Baka panaginip lang talaga, bulong niya sa sarili. Ngunit nang hawakan niya ang barya, naramdaman niya ang bigat nito at ang malamig na metal sa kanyang palad. Totoo iyon. Ilang sandali pa ay napabuntong hininga siya at ipinasok ang barya sa kanyang bulsa. Pinilit niyang ipikit ang kanyang mga mata. Kinabukasan ay maagang nagising si Mang Ruben. Unti-unti nang nagigising ang paligid ng Quiapo. Naririnig na niya ang ingay ng mga nagtitinda, ang busina ng mga jeep, at ang mga taong naglalakad papunta sa simbahan upang magdasal. Bumangon siya at inayos ang kanyang mga gamit. Kinuha niya ang maliit na lata na ginagamit niyang lalagyan ng limos at pumwesto muli sa kanyang karaniwang inuupuan. Ngunit habang ginagawa niya iyon, ay bigla niyang naalala ang nangyari kagabi. Agad niyang kinapa ang kanyang bulsa. Nandoon pa rin ang gintong barya. Hindi pa rin siya makapaniwala. Kung totoong ginto ito, bulong niya, baka pwede ko itong ipagbili. Sa isip niya ay malaking tulong iyon. Kahit isang beses lang siyang makakain ng maayos ay malaking bagay na. Ngunit may naalala siyang sinabi ng duwende. Hindi raw pangkaraniwang barya iyon. Napakamot siya sa ulo. Ano kaya ang ibig niyang sabihin? Hindi niya alam ang sagot. Lumipas ang ilang oras at nagsimulang dumami ang mga tao sa paligid. May ilang nagbigay ng limos sa kanya, ngunit hindi gaanong marami. Pagdating ng tanghali ay napansin niyang halos walang laman ang kanyang lata. 2 baryang piso lamang ang naroon. Bahagya siyang napangiti. Hindi na masama, sabi niya sa sarili. Makakabili na siguro ako ng pandesal. Tumayo siya at naglakad papunta sa maliit na tindahan malapit sa kanto. Manang, pabili po ng 2 pandesal, sabi niya. Tinanggap ng tindera ang kanyang 2 piso at iniabot sa kanya ang tinapay. Tahimik siyang umupo sa gilid ng bangketa at nagsimulang kumain. Ngunit habang ngumunguya siya, ay may napansin siyang kakaiba. May kumikislap sa loob ng kanyang lata. Napakunot ang kanyang noo. Lumapit siya at dahan-dahang sinilip ang laman nito. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang 2 baryang piso na naroon kanina ay naging 3. Napaatras siya sa gulat. Paano nangyari iyon? Kinuha niya ang mga barya at pinagmasdan ng mabuti. 3 piso nga ang naroon. Sigurado siyang 2 lamang iyon kanina. Bigla niyang naalala ang gintong baryang nasa kanyang bulsa. Agad niya itong inilabas. Kumikinang pa rin ito tulad ng kagabi. Sa sandaling iyon ay tila may malamig na hangin na dumaan sa kanyang likuran. At narinig niya ang pamilyar na maliit na tinig. Napansin mo na ba? Napalingon si Mang Ruben. Sa ibabaw ng isang kahon ng kandila malapit sa tindahan ay nakaupo ang makulit na duwende. Nakangiti ito habang kumakaway sa kanya. Nanlaki ang mata ng matanda.
Ikaw na naman! Tumalon pababa ang duwende at naglakad palapit sa kanya. Hindi mo yata inaasahan na magkikita ulit tayo agad, sabi nito. Hindi makapagsalita si Mang Ruben sa sobrang gulat. Pagkaraan ng ilang sandali ay naibulalas niya rin ang kanyang tanong. Anong ginawa mo sa baryang ito? Itinaas niya ang gintong barya sa kanyang kamay. Napangiti ang duwende. Napansin mo na pala ang kakaibang katangian nito. Ano ba talaga ito? Tanong ni Mang Ruben. Umupo ang duwende sa gilid ng bangketa at bahagyang nag-unat ng mga paa. Ang baryang iyan, sabi nito, ay isang baryang nagpaparami ng biyaya. Napakunot ang noo ng matanda. Hindi ko maintindihan. Tumawa ang duwende. Ganito na lang ang isipin mo. Kapag ginamit mo ang baryang iyan sa mabuting paraan, ang biyaya ay dadami at babalik sa iyo. Hindi agad nakapagsalita si Mang Ruben. Pero kung gagamitin mo ito sa kasakiman, dagdag ng duwende, habang bahagyang tumitig sa kanya, maaaring mawala ang lahat. Napalunok ang matanda. Paano mo nasasabi iyan? Ngumiti ang duwende. Matagal ko nang sinusubok ang mga tao. Lalong nagtaka si Mang Ruben. Sinusubok? Oo, sagot ng duwende. Hindi lahat ng tao ay karapat-dapat tumanggap ng biyaya. Tumahimik ang matanda habang iniisip ang sinabi nito. Bakit ako? Tanong niya. Sandaling tumingin ang duwende sa paligid ng kuyapo. Pinagmamasdan nito ang mga taong naglalakad, ang mga nagdarasal, at ang mga pulubing tulad ni Mang Ruben. Pagkatapos, ay muli itong tumingin sa kanya. Dahil kahit wala ka ng halos pag-asa sa buhay, sabi nito, hindi ka naging masama sa kapwa. Hindi inaasahan ni Mang Ruben ang mga salitang iyon. Ilang sandali siyang hindi nakapagsalita. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang napangiti. Kung ganoon, ano ang dapat kong gawin sa baryang ito? Napangisi ang duwende na parang may iniisip na kalokohan. Iyan ang gusto kong malaman. Ano? Kung paano mo gagamitin ang pagkakataong ibinigay sa iyo? Tumayo ang duwende at naglakad palayo. Sandali, tawag ni Mang Ruben. Huminto ito ngunit hindi lumingon. Magkikita pa ba tayo ulit? Bahagyang tumawa ang duwende. Depende. Sa ano? Sa mga desisyong gagawin mo. Pagkatapos ay muli itong naglakad. Ilang hakbang lamang ang ginawa nito bago ito naglaho sa gitna ng mga taong naglalakad sa kalsada. Naiwan si Mang Ruben na hawak ang mahiwagang gintong barya. Hindi niya alam kung paano gagamitin ang kapangyarihan nito. Ngunit alam niyang ang maliit na baryang iyon ay maaaring maging simula ng pagbabago sa kanyang buhay. At sa araw ding iyon, isang pangyayari ang mangyayari na susubok sa kanyang kabutihan. Isang pagsubok na magpapakita kung siya ba ay karapat-dapat sa biyayang ibinigay sa kanya. Mahigpit na hawak ni Mang Ruben ang mahiwagang gintong barya habang nakaupo muli sa kanyang pwesto sa gilid ng simbahan. Kahit ilang oras na ang lumipas mula nang mawala ang makulit na duwende, sariwa pa rin sa kanyang isip ang mga sinabi nito. Hindi raw pangkaraniwang barya iyon. At kung gagamitin niya iyon sa mabuti, dadami ang biyaya. Ngunit kung magiging sakim siya, maaaring mawala ang lahat. Napabuntong hininga si Mang Ruben habang pinagmamasdan ang mga taong dumadaan sa harap niya. Ang iba ay nagmamadali. Ang iba ay tahimik na nagdarasal habang papasok sa simbahan. Tulad ng dati,
Kakaunti lamang ang pumapansin sa kanya. Ngunit sa pagkakataong iyon ay iba na ang kanyang pakiramdam. Sa loob ng kanyang bulsa ay naroon ang isang bagay na maaaring magbago sa kanyang buhay. Kung ibebenta ko kaya ito, bulong niya sa sarili habang tinitingnan ng barya. Kung totoong ginto iyon, baka makabili siya ng maayos na pagkain, makahanap ng matitirhan, at makapagsimula muli. Ngunit hindi pa rin mawala sa kanyang isip ang babala ng duwende. Dahan-dahan niyang ibinalik ang barya sa kanyang bulsa. Pag-iisipan ko muna, sabi niya sa sarili. Lumipas ang ilang oras. Unti-unting umiinit ang araw at mas dumadami ang tao sa paligid. Ang ilan ay nagbibigay ng kaunting limos, ngunit hindi pa rin ganoon karami. Habang abala ang lahat sa kanilang sariling gawain, napansin ni Mang Ruben ang isang batang lalaki na nakaupo sa kabilang bahagi ng bangketa. Marumi ang damit nito at halatang ilang araw nang hindi nakakakain ng maayos. Tahimik lamang itong nakayuko habang hawak ang tiyan. Napansin iyon ni Mang Ruben. "Bata!" tawag niya. Dahan-dahang tumingala ang bata. Payat ito at tila nanghihina. Lumapit ito kay Mang Ruben. "Opo, kanina ka pa ba dyan?" tanong ng matanda. Tumango ang bata. "Opo, naghahanap lang po ako ng pagkain. Nasaan ang mga magulang mo?" Sandaling nanahimik ang bata bago sumagot. "Wala na po." Napabuntong hininga si Mang Ruben. Sa sandaling iyon ay tila bumalik sa kanya ang mga alaala ng sarili niyang paghihirap. Naalala niya kung gaano kahirap ang mawalan ng pamilya at mag-isa sa mundo. Tiningnan niya ang laman ng kanyang lata. 3 piso lamang. Hindi yun sapat kahit para sa sarili niyang pagkain mamaya. Napaisip siya. Kung ibibigay niya ang perang iyon sa bata, wala siyang makakain. Ngunit kung hindi niya ito tutulungan, maaaring magutom ang bata hanggang gabi. Tahimik siyang tumingin sa batang nakatayo sa harap niya. Ang mga mata nito ay puno ng pagod at gutom. Sa sandaling iyon ay naalala niya ang sinabi ng duwende. Kapag ginamit sa mabuti, dadami ang biyaya. Huminga siya ng malalim. "Sandali," sabi ni Mang Ruben. Tumayo siya at kinuha ang 3 piso mula sa kanyang lata. Lumapit siya sa maliit na tindahan sa kanto. "Manang," sabi niya, "pabili po ng tinapay." Ilang sandali lang ay bumalik siya sa bata at iniabot ang pagkain. "Heto," sabi niya. Nanlaki ang mata ng bata. "Para po sa akin?" Tumango si Mang Ruben. "Oo, kumain ka muna." Halos mangyak-ngyak ang bata habang tinatanggap ang tinapay. "Salamat po. Maraming salamat po." Agad itong umupo at nagsimulang kumain. Tahimik lamang na pinanood ni Mang Ruben ang bata habang kumakain. May kakaibang init sa kanyang dibdib. Kahit wala na siyang pera, pakiramdam niya ay may nagawa siyang tama. Ilang minuto ang lumipas. Nang matapos kumain ang bata, ay muli itong lumapit kay Mang Ruben. "Salamat po talaga," sabi nito. Ngumiti ang matanda. "Walang anuman." Pagkatapos ay tumakbo na ang bata papalayo. Muling naupo si Mang Ruben sa kanyang pwesto. Ngunit ngayon ay wala na siyang kahit isang barya. Napakamot siya sa ulo. "Mukhang wala na akong makakain mamaya," bulong niya sa sarili. Ngunit kahit ganoon ay hindi siya nagsisi.
Lumipas ang ilang sandali. Habang tahimik siyang nakaupo, may narinig siyang tunog mula sa kanyang lata. Ting. Napatingin siya rito. May nahulog na barya. Lumapit siya at sinilip ang loob ng lata. Isang 10 piso. Nagulat siya. Hindi niya napansin kung sino ang naghulog. Habang iniisip niya iyon, ay may isa pang tunog. Ting! Isa pang barya ang nahulog. Pagkatapos ay isa pa. At isa pa. Sa loob lamang ng ilang minuto, ay napuno ng mga baryang 10 at 20 ang kanyang lata. Hindi makapaniwala si Mang Ruben. Teka, paano nangyari ito? Habang nakatitig siya sa mga baryang iyon, ay may narinig siyang pamilyar na tawa. Isang maliit, ngunit makulit na tawa. Hindi masama. Napalingon siya sa paligid. Sa ibabaw ng poste malapit sa kanya, ay nakaupo ang duwende. Nakangiti ito habang pinapanood siya. Nanlaki ang mata ni Mang Ruben. Ikaw na naman! Tumalon pababa ang duwende at lumapit sa kanya. Magaling, sabi nito. Anong ibig mong sabihin? Tanong ng matanda. Itinuro ng duwende ang lata. Iyan ang unang bunga ng iyong kabutihan. Hindi pa rin makapaniwala si Mang Ruben. Dahil ba sa tinulungan ko ang bata? Tumango ang duwende. Ang biyayang ibinibigay ng bukal sa puso ay hindi kailanman nawawala. Tahimik na napatingin si Mang Ruben sa mga baryang nasa lata. Mas marami iyon kaysa sa karaniwan niyang nakukuha sa isang buong araw. Hindi ko inaasahan ito, sabi niya. Ngumisi ang duwende. At hindi pa yan ang pinakamalaking biyayang maaaring mangyari. Napakunot ang noo ng matanda. May masigit pa? Bahagyang tumawa ang duwende. Marami pang pagsubok ang darating. Napatitig si Mang Ruben sa maliit na nilalang. Pagsubok? Tumango ang duwende. At bawat desisyong gagawin mo ay magpapakita kung sino ka talaga. Pagkatapos ay muli itong ngumiti. Maganda ka. Para saan? Sa halip na sumagot ay tumalikod ang duwende. Naglakad ito palayo sa bangketa. At bago tuluyang mawala sa paningin ni Mang Ruben, sinabi nito ang isang bagay na lalo pang nagpalalim ng misteryo. Hindi lahat ng taong lalapit sa iyo ay nangangailangan ng tulong. Pagkatapos ay muli itong naglaho. Naiwan si Mang Ruben na hawak ang kanyang lata na puno ng barya. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon ng paghihirap, naramdaman niya na tila may bagong pag-asa na dumarating sa kanyang buhay. Ngunit hindi pa niya alam na ang susunod na pagsubok ay mas mahirap kaysa sa kanyang inaakala. Isang pagsubok na maglalagay sa kanya sa pagitan ng kabutihan at tukso. At ang mahiwagang gintong baryang hawak niya ang magiging susi sa lahat. Kinabukasan ay mas maaga pa sa karaniwan ng paggising ni Mang Ruben. Ang hangin sa umaga ay malamig at sariwa habang unti-unting nagigising ang paligid ng Quiapo Church. Habang inaayos niya ang kanyang maliit na pwesto sa gilid ng bangketa, paulit-ulit niyang naaalala ang nangyari kahapon. Ang batang kanyang tinulungan, ang biglang pagdami ng baryang nahulog sa kanyang lata, at ang muling pagpapakita ng makulit na duwende. Hindi niya maitatanggi na ang lahat ng iyon ay tila isang himala. Kinuha niya mula sa bulsa ang mahiwagang gintong barya at sandaling pinagmasdan ito. Sa liwanag ng umaga ay lalo itong kumikislap.
Kung totoo nga ang sinabi ng duwende, bulong niya sa sarili, maaring ito na ang simula ng pagbabago sa buhay ko. Ngunit kahit ganoon, ay may kaunting takot pa rin sa kanyang puso. Hindi niya alam kung hanggang saan aabot ang kapangyarihan ng baryang iyon. Ilang sandali pa ay dumami na ang mga taong dumadaan. Tulad ng dati, may ilang nagbigay ng limos at may ilan ding dumaan na parang hindi siya nakikita. Habang tahimik siyang nakaupo, ay may napansin siyang lalaking nakatayo sa di kalayuan. Matangkad ito at maayos ang pananamit. May hawak itong maliit na bag at tila matagal nang nakatingin kay Mang Ruben. Sa una ay hindi niya ito pinansin. Ngunit matapos ang ilang minuto ay lumapit ang lalaki. "Magandang umaga," sabi nito. Bahagyang tumango si Mang Ruben. "Magandang umaga rin po." Tinitigan siya ng lalaki mula ulo hanggang paa na para bang sinusuri ang kanyang kalagayan. Pagkatapos ay umupo ito sa gilid ng bangketa sa tapat niya. "Matagal ka na bang namamalimos dito?" tanong ng lalaki. "Maraming taon na rin po," sagot ni Mang Ruben. Tumango ang lalaki na tila may iniisip. "Napansin kita kahapon," sabi nito. Napakunot ang noo ni Mang Ruben. "Kahapon?" "Oo," sagot ng lalaki. "Ikaw ang matandang nagbigay ng tinapay sa batang pulubi, hindi ba?" Nagulat si Mang Ruben. Hindi niya akalaing may nakapansin sa ginawa niya. "Opo," sagot niya. Sandaling nanahimik ang lalaki. Pagkatapos ay ngumiti ito ng bahagya. "Hindi karaniwan ang ginawa mo." Hindi sumagot si Mang Ruben. Para sa kanya, natural lamang na tulungan ang batang nagugutom. Ngunit tila may ibang dahilan ang lalaki kung bakit siya lumapit. "Alam mo," sabi ng lalaki habang bahagyang lumapit, "may mga pagkakataon sa buhay na biglang dumarating ang swerte." Napatingin si Mang Ruben sa kanya. "Huwag kang magtaka kung bakit ko ito sinasabi," dagdag ng lalaki. Pagkatapos ay inilabas nito mula sa bag ang isang maliit na kahon na yari sa kahoy. Binuksan niya ito. Sa loob ay may ilang gintong barya. Nanlaki ang mata ni Mang Ruben. "Mga koleksyon ito," sabi ng lalaki. "Mahilig ako sa mga lumang barya." Bigla ay nakaramdam ng kaba si Mang Ruben. Hindi niya alam kung bakit, ngunit tila may kakaibang kutob siya. "Kung sakaling may hawak kang lumang barya," dagdag ng lalaki, habang nakatingin sa kanyang bulsa, "maaari kitang bigyan ng malaking halaga kapalit nito." Napahigpit ang hawak ni Mang Ruben sa kanyang bulsa kung saan nakatago ang mahiwagang barya. Hindi niya alam kung paano nalaman ng lalaki iyon. "Wala po akong ganoon," sagot niya. Ngunit napansin niyang tila hindi naniwala ang lalaki. Bahagya itong ngumiti. "Sigurado ka ba?" Hindi sumagot si Mang Ruben. Ang lalaki ay dahan-dahang tumayo. "Kung sakaling magbago ang isip mo," sabi nito, "babalik ako." Pagkatapos ay iniabot nito ang isang maliit na papel. May nakasulat na pangalan at numero. "Malaki ang halaga ng mga ganyang barya," dagdag nito. Pagkatapos ay naglakad na ito palayo at nawala sa gitna ng maraming tao. Tahimik na napaupo si Mang Ruben. Mahigpit pa rin niyang hawak ang bulsa kung saan nakatago ang mahiwagang barya. Sa sandaling iyon ay muling bumalik sa kanyang isip ang sinabi ng duwende. Kung gagamitin sa kasakiman, maaaring mawala ang lahat. Kung ibebenta ko kaya ito, bulong niya. Kung bibigyan siya ng malaking pera, maaaring magbago agad ang kanyang buhay.
Hindi na niya kailangang mamalimos. Maaaring makabili siya ng maliit na bahay o makapagsimula ng maliit na negosyo. Ngunit may isang bagay na pumipigil sa kanya. Hindi niya alam kung bakit. Habang iniisip niya iyon, ay may narinig siyang pamilyar na tinig sa likod niya. Ang bilis naman ng tukso. Napalingon siya. Sa ibabaw ng lata ng kandila, sa tabi ng simbahan, ay nakaupo ang makulit na duwende. Nakangiti habang pinagmamasdan siya. "Ikaw na naman," sabi ni Mang Ruben. Tumalon pababa ang duwende at naglakad palapit. "Narinig ko ang usapan ninyo," sabi nito. Napabuntong hininga si Mang Ruben. "Kung ibebenta ko ang baryang ito, baka gumanda ang buhay ko." Tinitigan siya ng duwende. Siguro? Tumango ang duwende. "Pero tandaan mo, hindi lahat ng ginto ay biyaya." Tahimik na napaisip si Mang Ruben. "Kung hindi ko ito ibebenta," sabi niya, "ano ang dapat kong gawin?" Ngumisi ang duwende. "Iyan ang susunod mong pagsubok." Napakunot ang noo ng matanda. "Ano ang ibig mong sabihin?" Ngunit sa halip na sumagot ay tumawa lamang ang duwende. Pagkatapos ay sinabi nito ang isang bagay na lalong nagpalalim ng misteryo. "Ang baryang hawak mo ay hinahanap ng mas maraming tao kaysa sa iniisip mo." Nanlaki ang mata ni Mang Ruben. Hinahanap? Ngunit bago pa siya makapagtanong muli, ay naglaho na ang duwende. Naiwan si Mang Ruben na mag-isa sa bangketa. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang maliit na papel na iniwan ng estranghero. At sa kanyang bulsa ay naroon ang mahiwagang gintong barya. Hindi niya alam kung alin ang dapat niyang sundin, ang tukso ng madaling yaman o ang misteryosong babala ng duwende. Ngunit hindi niya alam na may mga taong nagsisimula ng magmasid sa kanya mula sa malayo. At ang baryang hawak niya ay unti-unting nagiging susi sa isang mas malaking lihim. Lumalim ang gabi sa paligid ng Quiapo Church. Unti-unti nang nagsasara ang mga tindahan sa gilid ng kalsada at kumukunti ang mga taong naglalakad sa paligid ng simbahan. Ang dating maingay na lugar ay naging tahimik, maliban sa ilang sasakyang dumaraan at sa mahinang usapan ng mga nagbabantay sa kanilang mga paninda. Sa isang sulok ng bangketa, nakaupo si Mang Ruben sa kanyang karaniwang pwesto. Sa tabi niya ay ang kanyang lumang supot na naglalaman ng ilang damit at karton na ginagamit niyang higaan tuwing gabi. Sa kanyang bulsa ay naroon pa rin ang mahiwagang gintong barya. Hindi pa rin mawala sa kanyang isip ang lalaking lumapit sa kanya kaninang umaga. Ang kolektor ng mga lumang barya at ang alok nitong malaking halaga kapalit ng kanyang hawak na barya. Paulit-ulit niyang inilalabas ang papel na iniwan ng lalaki at tinitingnan ang nakasulat na numero. "Kung tatawag ako," bulong niya sa sarili, "baka magbago agad ang buhay ko." Ngunit kasunod ng ideyang iyon ay ang alaala ng sinabi ng duwende. Hindi lahat ng ginto ay biyaya. Napabuntong hininga si Mang Ruben at ibinalik ang papel sa kanyang bulsa. "Hindi ko pa alam ang dapat kong gawin, Tanyang," sabi niya. Habang iniisip niya iyon, ay napansin niyang tila may mga taong dumaan sa harap niya, nakakaibang tumingin sa kanya. 2 lalaki na nakaitim na jacket. Hindi sila namalimos o nagbigay ng pera. Sa halip ay sandali lamang silang huminto at tila pinagmasdan siya bago naglakad palayo. Hindi niya iyon masyadong pinansin noong una. Ngunit matapos ang ilang minuto, ay nakita niyang bumalik ang mga ito.
at muling tumingin sa kanya mula sa kabilang kalsada. Napakunot ang noo ni Mang Ruben. May kakaiba sa kanilang kilos. Ilang sandali pa ay tuluyan nang kumonti ang tao sa paligid. Ang ilan sa mga pulubi na karaniwan niyang kasama sa gabi ay nagsimula ng matulog sa kanilang mga pwesto. Humiga na rin si Mang Ruben sa ibabaw ng karton. Ngunit hindi pa siya tuluyang nakakatulog. May kutob siyang may hindi magandang mangyayari. Hindi nagtagal ay narinig niya ang mabibigat na hakbang na papalapit sa kanya. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Sa harap niya ay nakatayo ang dalawang lalaking nakita niya kanina. "Matandang pulubi," sabi ng isa sa kanila. Umupo si Mang Ruben. "Ano po iyon?" Nagkatinginan ang dalawang lalaki. Pagkatapos ay nagsalita ang isa pa. "May hinahanap kaming bagay." Hindi sumagot si Mang Ruben. "Tila may hawak kang lumang gintong barya," dagdag ng lalaki. Nanlaki ang mata ni Mang Ruben. "Wala po akong ganoon," mabilis niyang sagot. Ngunit tila hindi sila naniwala. Lumapit pa ang isa sa kanila. "Mas mabuti pang ibigay mo na sa amin iyon." Kinabahan si Mang Ruben. "Hindi ko alam ang sinasabi ninyo." Nagbago ang ekspresyon ng lalaki. Mula sa malamig na ngiti ay naging seryoso ang kanyang mukha. "May nagsabi sa amin na may hawak kang kakaibang barya." Sa sandaling iyon ay naisip ni Mang Ruben ang lalaking kolektor na nakausap niya kanina. Posible kayang siya ang nagsabi? Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang bulsa. "Kung may barya man ako, para iyon sa pagkain ko," sabi niya. Hindi na ngumiti ang mga lalaki. Sa halip ay bigla siyang hinawakan ng isa sa kanila sa braso. "Magpakatino ka na lang, matanda," sabi nito. Kinabahan si Mang Ruben. Hindi niya alam kung paano siya makakatakas. Ngunit sa sandaling iyon ay may narinig silang maliit na boses mula sa likod ng isang kahon ng kandila. "Ang gugulo ninyo naman," napalingon ng dalawang lalaki. Mula sa likod ng kahon ay lumabas ang makulit na duwende. Nakatayo ito na tila walang takot sa dalawang matataas na lalaki. Napakunot ang noo ng isa sa kanila. "Ano yan?" tanong nito. Hindi nila maunawaan kung ano ang nakikita nila. Samantala, si Mang Ruben ay hindi na nagulat. Sanay na siya sa biglaang pagpapakita ng duwende. Nakamewang ang maliit na nilalang habang nakatingin sa dalawang lalaki. "Hindi ba kayo nahihiya?" sabi nito. Nagkatinginan ang dalawang lalaki. "May nagsasalita ba?" bulong ng isa. Hindi nila makita ng malinaw ang duwende dahil tila may kakaibang bagay sa paligid nito. Ngunit si Mang Ruben ay malinaw itong nakikita. Ngumisi ang duwende. "Akala ninyo madali ninyong makukuha ang baryang iyon?" Hindi makapaniwala si Mang Ruben sa naririnig. Dahan-dahan siyang umatras habang abala ang dalawang lalaki sa pagtingin sa paligid. Biglang may malakas na ihip ng hangin na dumaan sa paligid ng bangketa. Napapikit ang dalawang lalaki sa lakas nito. Sa sandaling iyon ay mabilis na bumulong ang duwende kay Mang Ruben. "Tumakbo ka na!" Hindi na nagdalawang isip ang matanda. Agad siyang tumayo at naglakad palayo sa lugar. Nang mawala ang hangin, ay napansin ng dalawang lalaki na wala na si Mang Ruben. "Nasaan na siya?" galit na tanong ng isa. Ngunit wala na ang matanda. Sa kabilang kanto, hingal na huminto si Mang Ruben sa pagtakbo. At doon sa ibabaw ng isang poste ng ilaw ay muling nakita niya ang duwende. Nakaupo ito at nakangiti. "Sabi ko na nga ba?" sabi nito. "Ano?" tanong ni Mang Ruben.
Marami ang naghahanap sa baryang hawak mo. Napahawak si Mang Ruben sa kanyang bulsa. Bakit? Bahagyang naging seryoso ang mukha ng duwende. Dahil hindi lang iyon baryang nagpaparami ng biyaya. Napakunot ang noo ni Mang Ruben. Kung hindi, ano pa? Sandaling tumahimik ang duwende bago sumagot. May lihim na kapangyarihan ang baryang iyon na matagal nang gustong makuha ng maling tao. Nanlaki ang mata ni Mang Ruben. Anong kapangyarihan? Ngunit bago pa ito sumagot ay tumingin ang duwende sa madilim na kalsada. Hindi pa oras para malaman mo. Pagkatapos ay tumingin muli ito kay Mang Ruben. Pero isang bagay ang sigurado. Ano iyon? Ang nangiti ng duwende ay naging kakaiba. Simula pa lang ito ng mas malaking problema. Tahimik ang kalsada habang hingal na nakatayo si Mang Ruben sa ilalim ng poste ng ilaw. Ang liwanag nito ay bahagyang tumatama sa kanyang mukha habang pinipilit niyang pakalmahin ang kanyang paghinga. Hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyari. Kung hindi dahil sa makulit na duwende, baka kinuha na ng dalawang lalaki ang mahiwagang baryang nasa kanyang bulsa. Dahan-dahan niyang hinawakan ang bulsa kung saan nakatago ang gintong barya. Nandoon pa rin ito, malamig at mabigat sa kanyang palad. Sa itaas ng poste ng ilaw ay nakaupo ang duwende. Nakabitin ang maliliit nitong paa habang pinagmamasdan si Mang Ruben. Muntik ka na, sabi nito. Napatingala ang matanda. Salamat sa pagtulong mo, sagot niya. Ngumisi ang duwende. Hindi kita tinulungan dahil mabait ako. Napakunot ang noo ni Mang Ruben. Kung hindi, bakit? Bahagyang tumalon pababa ang duwende mula sa pose at marahang lumapag sa bangketa. Lumapit ito kay Mang Ruben at tumingin sa kanyang bulsa. Dahil mahalaga ang baryang hawak mo, sagot nito. Pero bakit ba nila gusto ito? Tanong ng matanda. Umupo ang duwende sa gilid ng bangketa at tumingin sa paligid na parang sinisigurong walang ibang nakikinig. Pagkatapos ay tumingin ito kay Mang Ruben. May isang lihim ang baryang iyan, sabi nito. Napatingin si Mang Ruben sa kanyang kamay. Akala ko, nagpaparami lang ito ng biyaya. Hindi lang iyon, sagot ng duwende. Talong nagtaka ang matanda. Kung ganoon, ano pa ang kapangyarihan nito? Sandaling nanahimik ang duwende bago nagsalita. Ang baryang iyan ay isa sa mga lumang barya ng kapalaran. Hindi agad naintindihan ni Mang Ruben ang sinabi nito. Ano iyon? Bahagyang napangiti ang duwende. Matagal na panahon na ang lumipas, paliwanag nito. May mga bagay sa mundong ito na hindi alam ng karamihan sa mga tao. Tahimik na nakinig si Mang Ruben. May mga bagay na may kakaibang kapangyarihan. Mga bagay na ipinagkatiwala sa mga nilalang na tulad namin. Mga duwende, tanong ni Mang Ruben. Tumango ang maliit na nilalang. Ang baryang hawak mo ay isa sa mga bagay na iyon. Napatingin muli ang matanda sa barya. Pero bakit napunta ito sa akin? Huminga ng malalim ang duwende bago sumagot. Dahil matagal ka naming pinagmamasdan. Nagulat si Mang Ruben. Pinagmamasdan? Oo, sagot ng duwende. Maraming taon ka nang narito sa paligid ng simbahan. Tahimik na napaisip ang matanda. Maraming pagkakataon na maaari kang gumawa ng masama para mabuhay. Dagdag ng duwende. Pero hindi mo iyon ginawa. Hindi ko kayang manloko ng kapwa, sabi ni Mang Ruben.
Bahagyang ngumiti ang duwende. Kaya ikaw ang napili. Ngunit may isang bagay na hindi pa rin maintindihan ni Mang Ruben. Kung ganoon, bakit hinahanap ng ibang tao ang baryang ito? Biglang naging seryoso ang mukha ng duwende. Dahil may mga taong alam ang lihim nito. Nanlaki ang mata ni Mang Ruben. Anong lihim? Dahan-dahang tumayo ang duwende. Ang dati nitong makulit na mukha ay naging mas seryoso. Ang baryang iyan ay hindi lang nagpaparami ng biyaya. Kung hindi, kapag ginamit sa tamang paraan, sabi ng duwende, maaari nitong baguhin ang kapalaran ng isang tao. Napaatras si Mang Ruben sa narinig. Baguhin ang kapalaran? Tumango ang duwende. Maaring baguhin ang direksyon ng buhay. Maaring magdala ng malaking swerte. Hindi makapaniwala ang matanda. Kung ganoon, napakalakas pala ng kapangyarihan nito. Eksakto, sagot ng duwende. Pero, dagdag nito, may kapalit ang lahat ng kapangyarihan. Napakunot ang noo ni Mang Ruben. Anong kapalit? Ngunit hindi agad sumagot ang duwende. Sa halip ay tumingin ito sa madilim na bahagi ng kalsada na parang may inaabangan. May mga taong matagal nang naghahanap sa baryang iyan, sabi nito. Gaya ng dalawang lalaking iyon? Tanong ni Mang Ruben. Hindi lang sila, sagot ng duwende. Lalong kinabahan si Mang Ruben. May iba pa? Tumango ang duwende. Mas makapangyarihang tao. Tahimik na napalunok ang matanda. Sa unang pagkakataon, mula nang matanggap niya ang baryang iyon, ay naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad na dala nito. Kung ganoon, ano ang dapat kong gawin? Tanong niya. Bahagyang ngumiti ang duwende. Ingatan mo ito. Ano pa? Gamitin mo lamang ito sa mabuti. Huminga ng malalim si Mang Ruben. Kung ganoon, hindi ko ito ibebenta. Napangiti ang duwende. Magandang desisyon. Ngunit hindi pa tapos ang sinabi nito. Dahil kung ibebenta mo iyon sa maling tao, maaaring gamitin ang kapangyarihan nito para sa kasamaan. Tahimik na napaisip si Mang Ruben. Pagkatapos ay nagtanong siya ng isang bagay na matagal nang bumabagabag sa kanyang isip. May iba pa bang baryang tulad nito? Sandaling tumingin ang duwende sa kanya. Pagkatapos ay dahan-dahan itong tumango. Hindi lang isa. Nanlaki ang mata ni Mang Ruben. Ilan? 7 barya. Tahimik na napatitig ang matanda. Ang hawak mo ay isa lamang sa 7, sabi ng duwende. Sa sandaling iyon ay tila lalong lumaki ang misteryo ng baryang hawak niya. Kung may 6 pang tulad nito, sino ang may hawak ng mga iyon? At ano ang mangyayari kung magsama-sama ang lahat? Tila nabasa ng duwende ang iniisip ni Mang Ruben. Kaya hinahanap ito ng mga maling tao, sabi nito. Dahil gusto nilang makuha ang lahat. Napahigpit ang hawak ni Mang Ruben sa barya. Ano ang mangyayari kung makuha nila? Tahimik ang duwende sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos ay sumagot ito sa mabigat na tinig. Maaring magbago ang kapalaran ng maraming tao, hindi sa mabuting paraan. Nanlaki ang mata ni Mang Ruben. Ngunit bago pa siya makapagtanong muli, ay biglang lumakas ang ihip ng hangin sa paligid. Napatingin ang duwende sa malayo. May paparating! Kinabahan si Mang Ruben. Sino? Ngunit hindi agad sumagot ang duwende. Sa halip ay tumingin ito kay Mang Ruben na may seryosong ekspresyon. Simula ngayon, sabi nito, hindi ka na lang basta pulubi. Ano ang ibig mong sabihin? Ang sagot ng duwende ay lalong nagpalalim sa misteryo.
Ikaw na ngayon ang tagapangalaga ng isa sa 7 barya ng kapalaran. Tahimik ang gabi habang nakatayo si Mang Ruben sa gilid ng kalsada. Ang mga ilaw mula sa tindahan at poste ay bahagyang nagbibigay liwanag sa paligid ng Quiapo Church. Ang mga sinabi ng duwende ay patuloy na umiikot sa kanyang isip. 7 barya ng kapalaran. Isa sa mga iyon ang nasa kanyang bulsa. At ngayon, ayon sa duwende, siya ang naging tagapangalaga nito. Hindi pa rin niya lubos maintindihan kung bakit siya ang napili sa napakalaking responsibilidad na iyon. Habang nag-iisip siya, ay napansin niyang tila nagbago ang kilos ng duwende. Kanina lamang ay makulit itong nagsasalita, ngunit ngayon ay tila may inaabangan. May paparating, sabi ng duwende sa mababang tinig. Kinabahan si Mang Ruben. Sino? Hindi agad sumagot ang duwende. Sa halip ay tumingin ito sa madilim na bahagi ng kalsada. Pagkaraan ng ilang sandali, ay may isang taong lumabas mula sa dilim. Isang matandang lalaki na nakasuot ng mahabang coat. Maayos ang kanyang pananamit at may hawak siyang baston na gawa sa kahoy. Dahan-dahan itong naglakad papalapit. Napansin agad ni Mang Ruben na hindi ito ordinaryong tao. May kakaiba sa kanyang presensya. Huminto ang lalaki ilang hakbang lamang mula sa kanila. Tinitigan niya si Mang Ruben. Pagkatapos ay nagsalita ito sa mahinahong boses. Matagal kitang hinahanap. Nagulat si Mang Ruben. Ako po. Tumango ang matandang lalaki. Oo. Hindi agad nakapagsalita si Mang Ruben. Sa tabi niya ay tahimik lamang na nakatayo ang duwende. Nakapamewang habang pinagmamasdan ang bagong dating. Hindi ko kayo kilala, sabi ni Mang Ruben. Ngumiti ang lalaki. Ngunit kilala kita. Napakunot ang noo ni Mang Ruben. Paano ninyo ako nakilala? Sandaling tumingin ang lalaki sa duwende. Bahagyang nagulat si Mang Ruben nang mapansin niyang tila nakikita ng lalaki ang duwende. Hindi tulad ng ibang tao. Matagal na kaming magkakilala, sabi ng lalaki habang nakatingin sa duwende. Napangisi ang maliit na nilalang. Matagal-tagal na nga, sagot nito. Lalong nagulat si Mang Ruben. Magkakilala kayo? Tumango ang lalaki. Pagkatapos ay muli siyang tumingin kay Mang Ruben. Ang pangalan ko ay Don Emilio. Bakit ninyo ako hinahanap? Tanong ng matanda. Bahagyang tumingin si Don Emilio sa paligid bago sumagot. Dahil hawak mo ang isa sa 7 barya ng kapalaran. Nanlaki ang mata ni Mang Ruben. Paano ninyo nalaman? Ngumiti si Don Emilio. Dahil matagal na akong naghahanap sa mga baryang iyon. Agad na napahigpit ang hawak ni Mang Ruben sa kanyang bulsa. Napansin iyon ng duwende. Mag-ingat ka, bulong nito. Tiningnan ni Mang Ruben ang matandang lalaki. Kung hinahanap ninyo ang baryang ito, bakit? Huminga ng malalim si Don Emilio bago sumagot. Hindi para kunin ito sa iyo. Napakunot ang noo ni Mang Ruben. Kung hindi, para tulungan ka. Lalong nagtaka ang matanda. Hindi ko maintindihan. Dahan-dahang naglakad si Don Emilio palapit sa kanila. Sa ilalim ng ilaw ay nakita ni Mang Ruben ang seryosong ekspresyon sa mukha ng matandang lalaki. Ang baryang hawak mo ay hindi lamang kayamanan, sabi nito. Alam ko na po iyon, sagot ni Mang Ruben. Hindi, dagdag ni Don Emilio. Mas higit pa roon. Tahimik na nakinig si Mang Ruben. May mga taong matagal nang naghahanap sa 7 barya ng kapalaran. Sinabi na rin niya ng duwende,
Sagot ni Mang Ruben. Tumango si Don Emilio. Ang problema, sabi nito, may isang grupo na gustong makuha ang lahat ng baryang iyon. Kinabahan si Mang Ruben. Anong grupo? Mga taong gumagamit ng kapangyarihan para sa kasakiman. Sandaling tumahimik si Don Emilio bago idinagdag. At malapit na nilang malaman na nasa iyo ang isa sa mga barya. Nanlaki ang mata ni Mang Ruben. Kaya ba may dalawang lalaking naghahanap sa akin kanina? Tumango si Don Emilio. Mga tauhan lamang iyon. Napatingin si Mang Ruben sa duwende. Mukhang totoo nga ang sinasabi niya, sabi ng maliit na nilalang. Huminga ng malalim si Mang Ruben. Kung ganoon, ano ang dapat kong gawin? Sumagot si Don Emilio nang walang pag-aalinlangan. Kailangan mong matutunan kung paano gamitin ang kapangyarihan ng baryang hawak mo. Napakunot ang noo ni Mang Ruben. Hindi ko alam kung paano. Ngumiti si Don Emilio. Kaya ako narito. Tahimik na nag-isip ang matanda. Hindi niya alam kung dapat ba siyang magtiwala sa lalaking ito. Napansin iyon ng duwende. Lumapit ito kay Mang Ruben at bumulong. Hindi siya kalaban. Nagulat ang matanda. Sigurado ka? Tumango ang duwende. Matagal ko na siyang kilala. Pagkatapos ay tumingin ang duwende kay Don Emilio. Pero hindi ibig sabihin na lubos kitang pinagkakatiwalaan. Bahagyang ngumiti si Don Emilio. Hindi ko rin inaasahan iyon. Napabuntong hininga si Mang Ruben. Pakiramdam niya ay lalo pang lumalaki ang gulo ng kanyang sitwasyon. Isang araw lamang ang nakalipas mula nang matanggap niya ang baryang iyon. Ngunit ngayon ay may mga taong naghahanap sa kanya at may mga lihim na unti-unting nabubunyag. Kung tutulungan ninyo ako, sabi niya kay Don Emilio, ano ang mangyayari pagkatapos? Sandaling tumingin si Don Emilio sa madilim na kalangitan. Pagkatapos ay tumingin muli kay Mang Ruben. Matutuklasan natin kung nasaan ang ibang mga barya ng kapalaran. Nanlaki ang mata ni Mang Ruben. Lahat? Tumango si Don Emilio. Dahil kung mauna ang maling tao na makuha ang mga iyon. Huminto siya sandali bago tapusin ang kanyang sinabi. Maaring magbago ang kapalaran ng buong mundo. Tahimik na napatingin si Mang Ruben sa kanyang bulsa. Sa loob nito ay naroon ang maliit na gintong barya. Ang baryang nagbago sa kanyang buhay. At ngayon, tila iyon din ang nagbukas ng pintuan sa isang mas malaking misyon. Isang misyon na hindi lamang para sa kanya, kundi para sa kapalaran ng maraming tao. Tahimik ang gabi habang nakatayo sina Mang Ruben, ang duwende, at si Don Emilio sa gilid ng kalsada malapit sa Quiapo Church. Ang ilaw mula sa mga poste ay bahagyang tumatama sa kanilang mga mukha habang ang hangin ng gabi ay dahan-dahang umiihip sa paligid. Para kay Mang Ruben, tila napakabilis ng mga pangyayari. Kanina lamang ay isa siyang simpleng pulubi na nakaupo sa bangketa. Ngunit ngayon ay narito siya, nakikipag-usap sa isang misteryosong matandang lalaki at sa isang duwendeng matagal na pala siyang pinagmamasdan. At higit sa lahat, hawak niya ang isa sa 7 barya ng kapalaran. Dahan-dahan niyang inilabas mula sa bulsa ang gintong barya. Sa liwanag ng poste ay muli itong kumislap. Napatingin si Don Emilio dito. Eksakto nga, sabi niya. Ito ang isa sa mga baryang matagal ko nang hinahanap. Bahagyang napaatras si Mang Ruben. Hindi ko ito ibibigay sa inyo, mabilis niyang sabi.
Hindi nagbago ang ekspresyon ni Don Emilio. Sa halip ay bahagya lamang siyang ngumiti. Hindi ko kukunin yan sa iyo. Tahimik na nakamasid ang duwende. Sinabi ko na sa kanya yan, sabi nito. Huminga ng malalim si Mang Ruben. Kung ganun, paano ko gagamitin ang baryang ito? Sumagot si Don Emilio ng mahinahon. Kailangan mo munang maintindihan ang tunay na kapangyarihan nito. Akala ko nagpaparami lang ito ng biyaya, sabi ni Mang Ruben. Bahagi lamang iyon, sagot ni Don Emilio. Lumapit siya ng kaunti at itinuro ang barya. Ang bawat barya ng kapalaran ay may sariling kakayahan. Napakunot ang noo ni Mang Ruben. Sariling kakayahan. Tumango si Don Emilio. Ang baryang hawak mo ay tinatawag na barya ng mabuting kapalaran. Napatingin si Mang Ruben sa duwende. Tumango rin ito bilang pagsang-ayon. Kapag ginamit mo ito ng tama, sabi ni Don Emilio, maaari nitong baguhin ang daloy ng kapalaran sa paligid mo. Hindi agad naintindihan ni Mang Ruben ang sinabi. Paano? Dahan-dahang naglakad si Don Emilio patungo sa bangketa. Sa di kalayuan ay may isang matandang babae na nahihirapang magbuhat ng mabigat na bayong ng gulay. Subukan natin, sabi ni Don Emilio. Napatingin si Mang Ruben sa kanya. Paano? Ilabas mo ang barya at hawakan ito. Sinunod ni Mang Ruben ang sinabi. Mahigpit niyang hinawakan ang gintong barya sa kanyang palad. Ngayon, sabi ni Don Emilio, tumulong ka sa matandang babae. Hindi na nagtanong si Mang Ruben. Agad siyang lumapit sa matandang babae. Nay, tulungan ko po kayo, sabi niya. Nagulat ang matanda, ngunit ngumiti ito. Salamat, iho. Tinulungan ni Mang Ruben na buhatin ang bayong at ihatid ito sa kabilang kalsada. Pagkatapos ay nagpasalamat ang matanda at nagpatuloy sa paglalakad. Bumalik si Mang Ruben kina Don Emilio. Ganun lang ba yon? Tanong niya. Ngunit sa sandaling iyon ay may nangyaring kakaiba. May isang lalaking dumaan sa harap niya at aksidenteng nahulog ang pitaka nito. Napansin iyon ni Mang Ruben. Sandali po, tawag niya. Dinampot niya ang pitaka at inabot ito sa lalaki. Nagulat ang lalaki. Salamat, akala ko nawala na ito. Binuksan ng lalaki ang pitaka at tila napahinga ng maluwag. May laman itong pera na kailangan ko para sa pamilya ko, sabi nito. Pagkatapos ay kumuha ito ng 200 piso at iniabot kay Mang Ruben. Para sa kabutihan mo. Nagulat si Mang Ruben. Huwag na po, ngunit iginiit ng lalaki ang pera. Tanggapin mo na. Pagkatapos ay naglakad na ito palayo. Tahimik na bumalik si Mang Ruben kina Don Emilio at sa duwende. Nanlaki ang kanyang mata habang hawak ang 200 piso. Paano nangyari iyon? Bahagyang ngumiti si Don Emilio. Yan ang epekto ng baryang hawak mo. Napatingin si Mang Ruben sa gintong barya. Kapag gumagawa ka ng mabuti, paliwanag ni Don Emilio, ang kapalaran sa paligid mo ay nagbabago. Sumingit ang duwende. Mas madaling dumating ang biyaya, napaisip si Mang Ruben. Ibig sabihin, habang tumutulong ako sa iba, mas dumarami ang magandang nangyayari. Tumango si Don Emilio. Eksakto. Tahimik na tinitigan ni Mang Ruben ang barya. Sa unang pagkakataon ay naramdaman niyang may kapangyarihan siyang gawin
ang mga bagay na hindi niya akalaing posible. Hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa ibang tao. Ngunit biglang nagsalita ang duwende. Pero may problema. Napatingin silang dalawa sa kanya. "Ano iyon?" tanong ni Mang Ruben. Bahagyang tumingin ang duwende sa madilim na bahagi ng kalsada. "Hindi lang tayo ang nakakaalam ng kapangyarihan ng baryang iyan." Napakunot ang noo ni Mang Ruben. "May iba pa," tumango ang duwende. "At mas mapanganib sila." Napatingin si Don Emilio sa direksyong tinitingnan ng duwende. Mula sa malayo ay may isang itim na sasakyang dahan-dahang huminto sa gilid ng kalsada. Tahimik silang tatlo. Pagkatapos ay bumukas ang pinto ng sasakyan. May isang lalaking bumaba. Nakasuot ito ng mahabang itim na coat at tila diretso ang tingin kay Mang Ruben. Naramdaman ni Mang Ruben ang biglang lamig sa kanyang katawan. "Kilalang kilala ko ang taong iyon," bulong ni Don Emilio. Kinabahan si Mang Ruben. "Sino siya?" Ang sagot ni Don Emilio ay lalong nagpalalim sa panganib na kanilang kinakaharap. Isa siya sa mga taong matagal nang naghahanap sa 7 barya ng kapalaran. Tahimik na napalunok si Mang Ruben. At sa sandaling iyon ay naramdaman niyang ang simpleng buhay na dati niyang kinagisnan ay tuluyan ng nagbago. Ang maliit na gintong baryang hawak niya ay hindi na lamang isang himala. Ito na ngayon ang simula ng isang mas malaking laban para sa kapalaran. Ang hangin sa gabi ay biglang tila naging mas malamig habang nakatayo sina Mang Ruben, Don Emilio, at ang makulit na duwende sa gilid ng kalsada malapit sa Quiapo Church. Tahimik nilang pinagmamasdan ang itim na sasakyang kakahinto lamang sa kabilang bahagi ng kalsada. Dahan-dahang bumukas ang pinto nito. Mula sa loob ay bumaba ang isang lalaking matangkad na nakasuot ng mahabang itim na coat. Maayos ang kanyang ayos at tila may kakaibang awtoridad sa kanyang presensya. Sa liwanag ng poste ay bahagyang nakita ni Mang Ruben ang matalim nitong mga mata. Diretso itong nakatingin sa kanya. Napahigpit ang hawak ni Mang Ruben sa gintong barya sa loob ng kanyang bulsa. "Kilalang kilala ko ang taong iyon," bulong ni Don Emilio. "Ano ang pangalan niya?" tanong ni Mang Ruben. Huminga ng malalim si Don Emilio bago sumagot. "Victor Salazar." Napakunot ang noo ni Mang Ruben. "Hindi ko pa siya naririnig. Isa siya sa pinakamayamang negosyante sa lungsod," paliwanag ni Don Emilio. Ngunit hindi iyon ang dahilan kung bakit siya mapanganib. Tahimik na nakamasid ang duwende habang pinagmamasdan ang lalaki. "Matagal na niyang hinahanap ang 7 barya ng kapalaran," dagdag ni Don Emilio. Nanlaki ang mata ni Mang Ruben. "Lahat ng 7? Tumango si Don Emilio. "Oo." Habang nag-uusap sila ay nagsimulang maglakad si Victor Salazar papalapit sa kanila. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal ngunit tiyak. Wala siyang kasamang gwardya, ngunit ramdam pa rin ang kakaibang tensyon sa hangin. Huminto siya ilang hakbang mula kay Mang Ruben. Ngumiti siya ng bahagya. "Magandang gabi," sabi niya sa mahinahong boses. Hindi agad sumagot si Mang Ruben. Tahimik lamang siyang tumingin sa lalaki. Si Don Emilio naman ay nanatiling seryoso ang mukha. "Matagal ka nang naghahanap," sabi ni Don Emilio. Bahagyang napangiti si Victor Salazar. "Hindi ko inaasahan na ikaw ang makikita ko rito." "Hindi rin kita inaasahan," sagot ni Don Emilio. Pagkatapos ay tumingin si Victor Salazar kay Mang Ruben. "Kung hindi ako nagkakamali," sabi niya,
Ikaw ang bagong tagapangalaga ng isang barya ng kapalaran. Nanlaki ang mata ni Mang Ruben. Hindi niya alam kung paano nito nalaman niyon. Ngunit tila sigurado ang lalaki sa kanyang sinasabi. Hindi ko alam ang sinasabi ninyo, sagot ni Mang Ruben. Ngunit napangiti lamang si Victor Salazar. Hindi mo kailangang magsinungaling. Lumapit pa siya ng kaunti. Ramdam ko ang kapangyarihan ng baryang hawak mo. Napatingin si Mang Ruben kay Don Emilio. Tahimik lamang ang matanda, ngunit tila handang kumilos anumang oras. Bakit mo hinahanap ang mga baryang iyon? Tanong ni Don Emilio. Huminga ng malalim si Victor Salazar bago sumagot. Dahil alam ko kung ano ang kayang gawin ng mga iyon. Para sa kasakiman, sagot ni Don Emilio. Ngumiti si Victor Salazar. Para sa kapangyarihan. Tahimik ang paligid sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos ay tumingin si Victor Salazar kay Mang Ruben. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang baryang hawak mo? Hindi sumagot si Mang Ruben. Maaring baguhin ng baryang iyon ang buhay mo, dagdag ni Victor Salazar. Alam ko na yon, sagot ni Mang Ruben. Bahagyang napangisi si Victor Salazar. Kung ganun, bakit hindi mo ibigay sa akin? Nanlaki ang mata ni Mang Ruben. Hindi ko ito ibibigay. Hindi nagbago ang ekspresyon ng lalaki. Sa halip ay tila lalo pa itong natuwa. Ganoon ba? Sandaling tumingin si Victor Salazar sa duwende. Nagulat si Mang Ruben nang mapansin niyang nakikita rin ng lalaki ang duwende. Matagal na tayong hindi nagkikita, sabi ni Victor Salazar dito. Hindi nagustuhan ng duwende ang tono ng lalaki. Hindi kita na-miss, sagot nito. Bahagyang tumawa si Victor Salazar. Hindi pa rin nagbabago ang ugali mo. Pagkatapos ay muli itong tumingin kay Mang Ruben. Hindi mo pa alam ang buong kapangyarihan ng baryang hawak mo. Hindi ko man alam, sagot ni Mang Ruben. Hindi ko pa rin ito ibibigay sa inyo. Ang mga mata ni Victor Salazar ay bahagyang naging malamig. Kung ganoon, sabi niya, kailangan ko na lang itong kunin. Biglang kumilos ang duwende. Tumalon ito sa harap ni Mang Ruben. Subukan mo! Bahagyang natawa si Victor Salazar. Pagkatapos ay may ginawa siyang kakaiba. Mula sa kanyang bulsa ay inilabas niya ang isang gintong barya. Nanlaki ang mata ni Mang Ruben. Isa pa, bulong niya. Tumango si Don Emilio. Iyon ang isa sa mga barya ng kapalaran. Ngumiti si Victor Salazar habang hawak ang kanyang barya. Hindi lang ikaw ang may hawak ng isa. Tahimik ang paligid habang kumikislap ang dalawang gintong barya sa liwanag ng poste. Dalawang magkaibang kapangyarihan. Dalawang magkaibang tagapangalaga. At sa sandaling iyon ay tila nagsimula ang unang tunay na laban para sa 7 barya ng kapalaran. Magkikita pa tayo ulit, sabi ni Victor Salazar. Pagkatapos ay ibinalik niya ang barya sa kanyang bulsa at naglakad pabalik sa kanyang sasakyan. Bago siya sumakay, ay muli siyang tumingin kay Mang Ruben. At sa susunod, dagdag niya, hindi na ako aalis ng walang dala. Umandar ang sasakyan at dahan-dahang nawala sa kalsada. Tahimik na napahinga si Mang Ruben. May hawak din pala siyang barya, sabi niya. Tumango si Don Emilio. At ngayon alam na natin kung sino ang isa sa ating kalaban. Tahimik na napatingin si Mang Ruben sa kanyang sariling barya. Kung may isa si Victor Salazar, ibig sabihin ay may 5 pang nawawala. At kung gusto nitong makuha ang lahat, alam niyang hindi magiging madali ang mga susunod na araw.
Ang simpleng pulubi sa bangketa ay ngayon ay bahagi na ng isang labanan para sa 7 barya ng kapalaran. Matapos umalis ang itim na sasakyan, muling bumalik ang katahimikan sa paligid ng Quiapo Church. Ngunit para kay Mang Ruben, ang katahimikang iyon ay puno ng mabigat na pag-iisip. Hindi niya inaasahan na sa isang iglap ay magkakaroon siya ng kalaban na tulad ni Victor Salazar. Isang taong makapangyarihan, mayaman, at may hawak ding isa sa 7 barya ng kapalaran. Mahigpit niyang hinawakan ang gintong barya sa kanyang palad. Kung may isa siya, sabi ni Mang Ruben, ibig sabihin may 5 pang nawawala. Tumango si Don Emilio. Eksakto. Tahimik na nakaupo ang duwende sa ibabaw ng isang kahon ng kandila habang pinagmamasdan ang dalawa. Ang problema, sabi nito, hindi natin alam kung nasaan ang iba. Napabuntong hininga si Mang Ruben. Paano natin hahanapin ang mga iyon? Sumagot si Don Emilio sa mahinahong tinig. Hindi natin sila hahanapin. Napakunot ang noo ni Mang Ruben. Kung hindi, tayo ang hahanapin nila. Nagtaka ang matanda. Bakit? Dahan-dahang lumakad si Don Emilio patungo sa bangketa at tumingin sa paligid. Dahil kapag nagsimula nang magpakita ang isa sa mga barya ng kapalaran, paliwanag niya, gumagalaw din ang kapalaran ng iba. Hindi agad naintindihan ni Mang Ruben ang sinabi. Ngunit tila alam na ng duwende ang ibig sabihin. Magkakaroon ng mga pangyayaring maglalapit sa mga tagapangalaga ng mga barya. Sabi nito, tahimik na napaisip si Mang Ruben. Ilang araw lamang ang nakalipas. Ang kanyang iniisip lamang ay kung paano makakahanap ng pagkain. Ngunit ngayon, tila ang buong mundo ng kanyang buhay ay nagbago. Hindi ko alam kung kaya ko ito, sabi niya. Ngumiti ng bahagya si Don Emilio. Hindi mo kailangang maging perpekto. Tama, dagdag ng duwende. Kailangan mo lang sundin ang tamang landas. Tahimik na tumingin si Mang Ruben sa kanyang barya. Sa liwanag ng poste ay kumikislap ito na parang may sariling buhay. Kung ganito kalaki ang kapangyarihan nito, sabi niya, bakit ako ang napili? Sumagot ang duwende. Dahil ang tunay na kapangyarihan ay hindi ibinibigay sa mga sakim. Napaisip si Mang Ruben. Naalala niya ang mga taon ng kanyang paghihirap, ang mga gabi ng gutom, at ang mga araw na walang nagbibigay ng limos. Ngunit kahit ganoon, hindi siya kailanman nagnakaw o nanloko ng kapwa. Marahil iyon ang dahilan kung bakit siya napili. Huminga siya ng malalim. Kung ganoon, sabi niya, gagawin ko ang makakaya ko. Bahagyang ngumiti si Don Emilio. Iyan ang tamang simula. Ngunit hindi pa tapos ang kanilang pag-uusap. Biglang nagsalita ang duwende. May isa pa tayong problema. Napatingin silang dalawa dito. Ano yon? Tanong ni Mang Ruben. Bahagyang naging seryoso ang mukha ng duwende. Ang baryang hawak ni Victor Salazar. Tumango si Don Emilio. Kung tama ang hinala ko, sabi niya, anyang hawak niyang barya ay ang barya ng kapangyarihan. Nanlaki ang mata ni Mang Ruben. Ano ang ginagawa ng baryang iyon? Huminga ng malalim si Don Emilio. Pinapalakas nito ang impluensya at kontrol ng may hawak nito. Kung ganoon, sabi ng duwende, mas lalakas siya habang tumatagal. Tahimik na napaisip si Mang Ruben. Kung hindi natin siya mapipigilan, sabi niya, maaari niyang makuha ang iba pang mga barya. Tumango si Don Emilio.
Kaya kailangan nating mauna. Sa paghahanap sa iba pang tagapangalaga? Tanong ni Mang Ruben. Oo, sagot ni Don Emilio. Tahimik ang gabi habang ang tatlo ay nakatayo sa gilid ng kalsada. Pagkatapos ng ilang sandali ay nagsalita si Mang Ruben. Kung magsisimula tayo, saan tayo pupunta? Bahagyang ngumiti ang duwende. Sa lugar kung saan nagsimula ang lahat, napakunot ang noo ni Mang Ruben. Saan yun? Tumalon ang duwende mula sa kahon ng kandila at lumapag sa bangketa. Pagkatapos ay tumingin ito sa kanya. Sa probinsyang matagal mo nang iniwan. Nanlaki ang mata ni Mang Ruben. Ang probinsya ko? Tumango ang duwende. May isang barya ng kapalaran na matagal nang nakatago roon. Nagulat si Mang Ruben. Paano mo nalaman? Ngumiti ang duwende. Dahil doon nagsimula ang kwento ng mga baryang ito. Tahimik na tumingin si Mang Ruben sa malayo. Matagal na panahon na mula nang huli siyang bumalik sa kanyang probinsya. Naroon ang mga alaala ng kanyang dating buhay, ang kanyang pamilya, ang kanyang nasunog na bahay, at ang mga pangarap na nawala sa paglipas ng mga taon. Ngunit ngayon, tila tinatawag siya ng kapalaran na bumalik doon. Huminga siya ng malalim. Kung ganoon, sabi niya, magsisimula tayo roon. Ngumiti ang duwende at tumango si Don Emilio. Sa sandaling iyon, nagsimula ang isang bagong yugto sa buhay ni Mang Ruben. Hindi na lamang siya isang pulubi na nakaupo sa bangketa. Isa na siyang tagapangalaga ng isang makapangyarihang bagay. At ang kanyang paglalakbay upang hanapin ang natitirang 7 barya ng kapalaran ay magsisimula na. Isang paglalakbay na puno ng panganib, lihim at pagsubok. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagay na tiyak. Ang kapalaran ng maraming tao ay maaaring nakasalalay sa mga desisyong gagawin niya. At ang maliit na gintong baryang hawak niya ang magiging gabay sa landas na iyon. Lumipas ang maraming buwan mula nang magsimula ang paglalakbay ni Mang Ruben. Mula sa pagiging isang pulubi na nakaupo sa gilid ng Quiapo Church, siya ay naging isang taong may mahalagang tungkulin. Ang pangalagaan ang isa sa 7 barya ng kapalaran. Kasama sina Don Emilio at ang makulit na duwende. Nilakbay niya ang iba't ibang lugar sa bansa upang hanapin ang mga tagapangalaga ng iba pang mga barya. Sa kanilang paglalakbay ay marami silang nakilalang tao. May mga taong mabubuti ang puso na karapat-dapat maging tagapangalaga ng kapangyarihan. Ngunit mayroon ding mga taong sakim na gustong gamitin ang kapangyarihan ng mga barya para sa sarili nilang kapakinabangan. Isa na roon si Victor Salazar, ang lalaking unang humamon sa kanila. Sa paglipas ng panahon, ay unti-unti nilang natuklasan kung nasaan ang ibang mga barya. Ang isa ay nasa kamay ng isang matandang guro sa probinsya na ginagamit ito upang tulungan ang kanyang mga estudyante. Ang isa naman ay hawak ng isang mangingisda na ginagamit ang biyaya nito upang tulungan ang kanyang baryo tuwing may bagyo. May isa ring napunta sa isang batang babae na may mabuting puso na kahit bata pa ay marunong nang magbahagi ng kabutihan sa kapwa. Sa bawat pagkakataon na nakikilala ni Mang Ruben ang mga tagapangalaga ng barya, mas lalo niyang nauunawaan ang tunay na kahulugan ng kapangyarihan nito. Ang mga baryang iyon ay hindi nilikha para
para sa kasakiman. Ang mga ito ay nilikha upang subukin ang puso ng mga tao. Habang sila ay naglalakbay, patuloy namang sinusubukan ni Victor Salazar na kunin ang lahat ng barya. Ginamit niya ang kanyang kayamanan at impluensya upang hanapin ang mga tagapangalaga. Ngunit sa bawat pagkakataon na sinusubukan niyang makuha ang mga iyon, palagi siyang nahuhuli. Dahil sa isang bagay na hindi niya maintindihan. Ang kapangyarihan ng mga barya ay mas lumalakas sa kamay ng mga taong may mabuting puso. At iyon ang bagay na wala siya. Dumating ang araw na muli silang nagkaharap. Sa isang lumang simbahan sa probinsya, kung saan nagtipon ang mga tagapangalaga ng 7 barya ng kapalaran. Naroon si Mang Ruben, naroon si Don Emilio, naroon ang makulit na duwende, at naroon din ang iba pang mga taong napiling maging tagapangalaga ng mga barya. Ngunit dumating din si Victor Salazar. Sa pagkakataong iyon, ay hawak pa rin niya ang kanyang barya. "Hindi ninyo maintindihan," sabi niya habang nakatingin sa kanila. "Kung pagsasamahin ang lahat ng baryang ito, maaari nating baguhin ang mundo." Tahimik lamang na nakinig si Mang Ruben. "Hindi mo kailangang kontrolin ang mundo para mapabuti ito," sagot niya. Ngunit hindi pumayag si Victor Salazar. Sinubukan niyang kunin ang mga barya. Ngunit sa sandaling iyon ay may nangyaring kakaiba. Nang maglapit ang 7 barya sa iisang lugar, nagsimula itong kumislap ng maliwanag. Ang liwanag nito ay tila nagdala ng kakaibang kapayapaan sa paligid. Sa gitna ng liwanag ay tila naramdaman ng lahat ang isang bagay. Ang kapangyarihan ng kapalaran ay hindi para sa isang tao lamang. Ito ay para sa lahat. Unti-unting nawala ang lakas ng baryang hawak ni Victor Salazar. Ang kapangyarihan nito ay tila tumangging sumunod sa kanya. Sa sandaling iyon ay napagtanto niya ang isang bagay na matagal na niyang hindi nauunawaan. Ang kapangyarihan ay hindi nakukuha sa pamamagitan ng kasakiman. Ito ay ibinibigay lamang sa mga taong handang gamitin ito para sa kabutihan ng iba. Tahimik na napaluhod si Victor Salazar. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya ang bigat ng kanyang mga ginawa. Pagkaraan ng pangyayaring iyon, ay nagpasya ang mga tagapangalaga na huwag pagsamahin ang lahat ng barya sa iisang lugar. Sa halip, bawat isa ay babalik sa kani-kanilang buhay habang patuloy na ginagamit ang kapangyarihan ng kanilang barya upang tumulong sa iba. Bumalik si Mang Ruben sa Maynila. Muli siyang pumunta sa Quiapo Church. Ngunit hindi na siya ang dating pulubi na nakaupo lamang sa bangketa. Ginamit niya ang biyayang natanggap niya upang tumulong sa mga taong tulad niya noon. Nagpatayo siya ng maliit na karinderya na nagbibigay ng libreng pagkain sa mga nagugutom. Tinulungan niya ang mga batang lansangan na makapag-aral. At sa tuwing may taong nangangailangan ng tulong, palagi siyang naroon upang magbigay ng pag-asa. Ang mahiwagang gintong baryang ibinigay ng duwende ay nanatili sa kanyang bulsa. Ngunit hindi niya kailanman ginamit iyon para sa sariling kayamanan. Para kay Mang Ruben, natutunan niya ang pinakamahalagang aral sa kanyang paglalakbay. Ang tunay na kayamanan ay hindi ginto, hindi rin kapangyarihan. Ang tunay na kayamanan ay ang kakayahang tumulong sa kapwa at magbigay ng pag-asa sa mga taong nawalan na nito. At habang patuloy na umiikot ang mundo, ang 7 barya ng kapalaran ay nananatiling nakatago sa kamay ng mga taong karapat-dapat dito.
handang baguhin ang kapalaran ng mundo. Hindi sa pamamagitan ng kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng kabutihan, wakas.